Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6441-6460. Kabanata 6441. Human. Tanong ng mahiwagang angler. Tumugon si James na may tumango. May isa pang sandali ng katahimikan. Ang misteryosong angler ay may sukat na si James. Sa ilalim ng kanyang pagsisiyasat ng titig, nadama ni James na parang ang bawat bahagi niya ay nahiga. Pagkatapos, ang mahiwagang angler ay naghagis ng isang baras ng pangingisda kay James at tumalikod upang ipagpatuloy ang pangingisda. Kinuha ni James ang baras gamit ang kanyang ekspresyon na puno ng pagkalito. Hindi niya maintindihan ang mga hangarin ng nakatatandang ito na may napakalawak na supernatural na kapangyarihan, ngunit ang gawaing ito ng pangingisda ay hindi ganap na hindi pamilyar sa kanya. Bumalik sa ikatlong layer ng lupain ng Forlat, ang dalawang itim at puti na matatanda ay pangingisda din, ngunit pangingisda sila para sa kapangyarihang pangkasaysayan at ang kapangyarihan ng Marcy Ice. Nagtataka si James kung ano ang pangingisda nila ngayon. Nang makita na si Yanni ay nanatiling walang malasakit, walang pagpipilian si James kundi umupo sa tabi niya. Nang walang pain, nagsimula siyang mangisda gamit ang baras sa kamay. Si Yanni ay nanatiling tahimik, at ganoon din si James, sapagkat naramdaman niya na marahil ito ay isa pang pagsubok. Samantala, sina Yuka at Lizia ay nakalock sa isang walang tigil na labanan sa walang bisa. Mula sa kalangitan hanggang sa lupa, mula sa mga taluktok hanggang sa kagubatan, parang hindi magtatapos ang kaguluhan. Sa gitna ng masiglang kapaligiran na ito, sina James at Yanni ay nanatiling nalubog sa kanilang pangingisda. Unti-unti, nadama ni James na hindi mabilang na mga puwersa ng pag-convert sa loob niya. Nang maglaon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakapaloob sa isang makapal na itim na ambon. Mayroon kang ilang talento, sa wakas ay nagsalita si Yanni. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang kanyang kamay. Si James, na tinakpan ng makapal na itim na ambon, ay biglang nakataas sa kalangitan at malumanay na dumura. Kasabay nito, pinakawalan ni Yanni ang isa pang pagsabog ng itim na ilaw kay James, agad na nakapaloob sa kanya sa isang itim na kalasag. Nang makita ang eksenang ito, biglang tumigil sina Lizia at Yuka sa kanilang labanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka habang sila ay tumitig kay James sa walang bisa. Pareho kayong, halika rito, biglang tumawag si Yanni. Sina Lizia at Yuka ay nagpalitan ng isang sulyap sa harap ng isa sa kanila ay mabilis na lumipat upang tumayo sa harap ni Yanni. Pagtatasa sa kanila, si Yanni chuckled, ang mga bisita ay mga panauhin. Sa halip na makipaglaban lamang, dapat kayong gumawa ng iba pa, hindi ba? Ang dalawa ay nag-atubiling sandali, at pagkatapos ay lumuhad si Yuka. Mangyaring ibigay sa amin ang iyong utos, Lord Yanni. Bakit ako dapat? Iginiit ni Lizia. Itinuro ni Yanni si Yuka, at isang sinag ng itim na ilaw ang tumagos sa kanyang isip. Kaagad, na parang pag-unawa sa isang bagay, si Yuka ay tumayo ng mabilis at umakyat sa kalangitan, na nagpapakita sa isang napakalaking banal na ibon bago lumulubog patungo sa kalangitan. Samantala, itinuturing ni Lizia si Yanni. Hindi ko ibubunyag ang iyong pagkakakilanlan, chuckled ni Yanni. Gayunpaman, dapat mong tulungan ang iyong Panginoon sa ilang mga gawain. Hindi iyon dapat maging isang problema. Panipi, si Lizia ay nagpabeye sa kanyang kilay. Nangako kang hindi sasabihin sa kahit sino. Tumango si Yanni. Ang ikaapat na form ng labanan ng Marcy Ice. Napabuntong hininga si Lizia. Mas mahirap iyon kaysa sa paglilinang sa ranggo ng Declan. Dapat mong ibigay ang lahat ng iyong kaalaman. Ngumiti si Yanni ngunit nanatiling tahimik. Huwag masobrahan ang iyong kapangyarihan, malamig na muling samulit si Lizia. Isa ka lamang sa espiritu, kahit na ang isa ay nakatali sa kamalayan ng iyong Panginoon. Hindi mo na kailangang banta ako.
Kahit na inilalantad mo ang aking pagkakakilanlan, sa bono na ibinabahagi ko sa aking Panginoon, wala itong seryoso. Gayunpaman, naiiba ka. Ang iyong tunay na kapalaran ay upang turuan ang ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice. Kung napakahirap mo ang mga bagay para sa aking Panginoon, sisiguraduhin kong magdusa ka ng isang nakamamatay na kamatayan. Nanatiling tahimik si Yanni. Sa pamamagitan ng isang snort, ang Lizzie ay nagbago sa isang light beam at nawala agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6442. Sa limitadong lugar ng Ying World, tiningnan ni Dark Thea si Hador. Gaano katagal siya kakailanganin para sa paglalakbay na ito, at maaari ba siyang magtagumpay? Wala akong ideya. Umiling-iling si Hador. Hindi pa ako nagtatakda sa mahiwagang lugar na iyon bago pinalayas. Ikaw ang nagpadala sa kanya doon, malamig na sabi ni Dark Thea. Kung hindi siya babalik, ibabalik ko ang iyong buong mundo ng Ying. Nahaharap sa banta ni Dark Thea, si Hador ay napahamak. Binuksan niya ang kanyang bibig na para bang magsalita ngunit nag-aalangan. Sa sandaling iyon, ang isang pag-ungol ng dragon ay sumigaw sa walang bisa, at si Irian ay napansin na may ilaw na ilaw. Si Sir Hador, sa gilid ng walang bisa ni Yin, si Lonnie Curtis ay mapagmataas na nagpahayag na nais niyang hamanin ang buong mundo ng Ying. Bahagyang sumimangot si Hador. Nais ni Lonnie na hamanin ang mundo ng Ying. Itinaas agad ni Irian ang kanyang ulo. Hinihiling niya ang pagpasok sa Yin's Void upang makatarungang hamanin ang lahat ng mga powerhouse sa Ying World. Hindi mapigilan ni Hador. Si Lonnie, bilang pinuno ng 4 na mga simbolo, kailan siya naging matindi. Pagkatapos ng lahat, nasa ranggo na siya ng ikalawang ranggo ng Zeklan, dahan-daang sinabi ni Irian. Sa kanyang pananaw, ang aming Ying World ay matagal nang bumababa, marahil hindi kahit na ang pag-harboring ng isang Deklan ranggo ng powerhouse. Gamit nito, tumingin si Irian kay Hador. Sir Hador, maaari ko bang gawin ang laban na ito? Hindi. Umiling-iling si Hador at mahinang hininga, tama ang napili. Ikaw ay isang talento at hindi may lalagay sa mga ganitong kalagayan. Lumingon sa Dark Thea, tinanong niya, Ying Governor, hindi mo ba nais na magsanay? Ano ang iyong mga saloobin kay Lonnie? Sumigaw si Dark Thea, sabihin mo lang ng diretso kung nais mong gamitin ako upang patayin para sa iyong Ying World. Hindi na kailangan para sa gayong kamangha-manghang pagsasalita. Nahiya si Hador, kiniskis ang kanyang ilong at choklang, kaya, nais mo bang labanan ang labanan na ito? Si Dark Thea ay nakangiti ng mali at biglang pumalas sa kanyang mga manggas, agad na nagbabago sa isang kulay rosas na ilaw na bumaril ng diretsyo sa kalangitan. Nagpalitan sina Hador at Irian ng mga sulyap, parehong nanginginig ang kanilang mga ulo ng mga nakangiting-ngiti. Pareho silang alam na hanggat siya ay namamagitan, kahit na si Lonnie, hayaan ang gobernador ng Yang, ay kinakailangang lumitaw na hindi nasaktan. Ang kanilang haka-haka ay napatunayan na tama. Ang Dark Thea ay sumabog, na lumilitaw sa gilid ng walang bisa na exit ng Yin. Sa isang kamay sa likuran niya, tiningnan niya ang sitwasyon sa labas ng mahiwagang porma sayon. Ang hukbo ay nagtipon sa labas, at ang mga nabubuhay na nilalang ay sumulong. Ang kanilang mga frenzied na sigaw ay lumikha ng isang nagninangas na kapaligiran. Cowardly Ying World Dogs, lumabas at lumaban. Madilim na mga demonyo, nagkamali ka, at ngayon ay cower ka sa isang sulok sa takot. Ang pakikinig sa mga uniformeng chants at clamor, si Dark Thea ay nag-exclaim, kahit na dumating ka sa mga rhymes, ngunit sobrang cheesy sila. Gamit nito, 2 masasamang pulang ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata, na tinusok ang mahiwagang porma sayon at direktang paghagupit sa mga nabubuhay na nilalang sa labas. Sa pamamagitan ng isang kulog na dagandong, ang mga nakakalusot na buhay na nilalang ay sumabog ng paisa-isa, ang kanilang mga kaluluwa na nagkalat sa lugar. Kaagad pagkatapos, ang maraming mga nabubuhay na nilalang sa labas ay nahulog sa kaguluhan, nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon. TSK, maliit na prito. Si Dark Thea ay kumalas sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagkakasundo sa desdén. Noon lamang, sa magulong walang bisa sa labas ng Yin's Void, isang walang katumbas na malaking Asher Dragon na sumulong sa isang nakakagulat na dagandong. Kung saan man ito lumipas, ang lahat ng mga tumatakas na buhay na nilalang ay nasira,
at nagkalat ang kanilang mga kaluluwa. Bigla, ang dragon ay sumabog at nagbago sa isang gitnang may edad na sa isang berdeng balabal agad. Nagpakita siya sa harap ng Dark Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6443. Ang dalawa ay nakatayo na nakaharap sa bawat isa sa isang mahiwagang porma sayon, tulad ng mga arch-enemies na ipinanganak ng hindi mabilang na panahon ng mga sama ng loob at vendettas. Dark Thea ay may sukat sa kanya ng isang makasalanang smirk at isang hitsura ng disdain sa kanyang mukha, habang si Lonnie ay tumitig sa likod, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagbabantay at hindi mapakali. Lonnie Curtis, bakit hindi ka lumuhad kapag nakita mo ako? Tanong ni Dark Thea. Nag-atubiling sandali si Lonnie, pagkatapos ay lumuhad ngunit agad na dumiretso. Yin Governor, hindi ka na isang Diyos sa ilalim ng batas ng Tai Chi. Ikaw. Fine. Tumango si Dark Thea na may masamang pagngiti. Mukhang tumigas ang iyong gulugod. Lubos mong nakalimutan ang aming nakaraang camaraderie. Ang mukha ni Lonnie ay twitched, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Hindi, Yin Governor. Ay lang. Hindi okay. Si Dark Thea ay nagbeckon kay Lonnie gamit ang isang baluktot na daliri. Halika rito, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Si Lonnie ay natigilan sandali, pagkatapos ay pinatay ang kanyang mga browser sa pag-aatubili. Ayaw mo bang malaman kung sino ang naging dahilan upang mawala ka sa iyong asawa noon? Sinabi ni Dark Thea. Agad na lumusot ang mukha ni Lonnie, pagkatapos ay lumapit ang kanyang mga mata, at maingat na lumapit siya. Biglang pinakawalan ni Dark Thea ang isang makasalanang pagtawa sa sandaling gumawa ng ilang hakbang si Lonnie. Ang isang malaking itim na lotus ay namumulaklak sa likuran niya, na hindi mabilang na masamang kamay na nakabasag sa mahiwagang porma sayon at direktang hinawakan si Lonnie. Nagulat si Lonnie. Niloko mo ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, siya ay nakapaloob sa madilim na makalangit na landas ng langit ng Dark Thea at pilit na hinayla sa walang bisa na porma sayon ni Yin. Sa susunod na sandali, ang pagbuo ng pagsugpo ay mabilis na naaktibo, at ang napakalawak na kapangyarihan ng Marcy Ice ay sumugod patungo kay Lonnie, naganap na pinipigilan siya. Habang lumalakas ang lakas ng Marcy Ice, nagsimulang makipagtagpo ang katawan ni Lonnie, na NC sa pamamagitan ng mga kamay na hindi kanais-nais na mga kamay ni Dark Thea. Ang kanyang mukha ay umikot sa paghihirap. Gayunpaman, hindi binigyan ni Dark Thea si Lonnie ng maraming pagkakataon na sumigaw. Ang hindi mabilang na hindi kilalang mga kamay mula sa madilim na lotus sa likuran niya ay itinapon at mabilis na napuspos sa kanya. Paulit-ulit na umungol si Lonnie. Sa bawat agonizing roar, mabilis na naipakita si Lonnie sa isang higanteng dragon, ngunit maaari lamang niyang i-swing ang kanyang napakalaking ulo at buntot sa isang galit na pag-atake laban sa madilim na Thea, lahat habang nasasaktan ng hindi mabilang na mga kamay na hindi mabilang. Ang kasalukuyang kapangyarihan ng Dark Thea ay madaling tumugma sa Hador sa ikatlong ranggo ng Zeklan. Kahit na sa isang head sa paghaharap, maaari niyang talunin si Lonnie. Gayunpaman, ang Dark Thea ng Dark Thea ay hindi lamang pinahusay ngunit halos hindi mapigilan sa loob ng walang bisa ng Yin. Kaysa kay Lonnie na pinigilan ng hindi mabilang na kapangyarihan ng Marcy Ice ng mahiwagang porma sayon, ang kanyang lakas ay lubos na nabawasan sa isang instant. Tulad ng malapit na patayin ni Dark Thea, sina Lonnie, sina Hador at Irian ay sumugod sa walang bisa. Huwag mo siyang patayin, si Yin Governor. Kapaki-pakinabang pa rin siya, sabi ni Hador. Mag-extrang kanya, si Yin Governor, dagdag ni Irian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6444. Malinaw, ang mga salita ni Hador at Irian ay may epekto. Matapos ang isang sandali ng pag-aatubili, sa wakas ay tumigil sa Dark Thea si Lonnie. Sa ilalim ng pagsugpo sa hindi mabilang na kapangyarihan ng Marcy Ice sa loob ng walang bisa na porma sayon ni Yin, ang base ng paglilinang ni Lonnie ay patuloy na bumagsak hanggang sa makarating siya sa unang pagdurusa ng Uris 1 Zelm rank. Habang inalis ni Dark Thea ang kanyang madilim na makalangit na landas ng landas, bumagsak si Lonnie sa lupa na may kulog na boom. Ang kanyang napakalaking katawan ng dragon ay mabilis na umuurong, bahagyang kumapit sa buhay. Agad na lumapit si Irian at kumuha ng isang dragon whisker shimmering na may itim na ilaw.
Pagkatapos, mabilis niyang nakagapos si Lonnie. Pinahiran ni Hador ang kanyang kilay. Ibalik mo siya at suriin siya ng lubusan. Dapat niyang ipaliwanag ang lahat tungkol sa labas ng mundo, o nais niyang patay na siya. Tumango si Irian, pagkatapos ay nawala kasama si Lonnie sa paghatak. Pagkatapos lamang ay bumaling si Hador sa Dark Thea. Bumalik tayo, Yin Governor. Dark ni Dark Thea ay dahan-dahan ang ulo. Lahat ng apat na mga simbolo ay gumagalaw sa problema. Anong uri ng sitwasyon ang mundo ng Genesis ngayon? Mahinang huminga si Hador, kailangan nating mag-use sa kay Lonnie upang malaman. Si Dark Thea ay tumahimik. Sa totoo lang, inamin man ni Lonnie o hindi, maasahan niya ang kinalabasan. Pagkatapos ng lahat, kasunod ng mahusay na labanan sa pagitan niya at ni James sa sinaunang mundo ng Genesis, si Tai Chi ay naging galit na galit at inisyo ang Tai Chi Decree ng pagkalipol. Ito ay hindi isang ordinaryong utos, at hindi rin ito naglalayong pangangaso sa kanya at James pababa. Ito ay isang napakalaking paglilinis, isang massacre na nagta-target sa mundo ng Genesis na sumuwi sa batas ng Tai Chi. Sa ngayon, tila ang anumang puwersa, sekta, o pamumuhay na may kaugnayan sa kanya at si James ay nakaranas ng walang tigil na pagsugpo at pagkawasak. Kabilang sa mga ito, si Skynet ay tinamaan ang pinakamahirap, lalo na mula nang sina Lady Herodias at Yegor ay nabilanggo ng batas ng mga landas. Si Skynet ay naiwan na walang proteksyon. Ngayon na nakuha niya ang kanyang mga alaala, ang pinakadakilang pag-aalala niya ay para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Lahat sila ay nasa Skynet at malamang na mga target ng galit na paghihiganti at pagtugis ng Tai Chi. Habang lumalaki ang kanyang pagkabalisa, si Dark Thea ay nag-furrow ng kanyang kilay. Kailangan kong pumunta. Hindi ka ba naghihintay para kay James? Nag-aalala si Hador. Sa oras na ito, hindi lamang ako isang tao na mag-aalaga kundi pati na rin ang mga bata, si Dark Thea ay nag-ambala kay Hador. Marahil ay nahaharap sila sa walang awa na paghihiganti ni Tai Chi ngayon. Ito, hindi makikipagtalo si Hador sa pangangatuwiran ni Dark Thea. Si James ay magkakaroon pa rin ng pag-iingat sa loob ng ilang oras. Ipinagkatiwala ko sa iyo na alagaan ang mga bagay, determinadong sinabi ni Dark Thea. Kailangan kong lumabas at masuri ang sitwasyon, at tiyaking ligtas ang aking mga anak. Yin Governor. Ang ekspresyon ni Hador ay puno ng pag-aalala. Hindi ko nais na pigilan ka, nais ko lamang na ipaalala sa iyo na kahit na pinagkadalubhasaan mo ang madilim na kapangyarihan ng langit na landas at kasing lakas ng pangatlong ranggo ng Zeklan, hindi ka pa rin tunay na gobernador ng Yin. Hindi ka pa isang tugma para sa Tai Chi. Kahit na nahaharap mo ang gobernador ng Yang, haharapin mo ang isang pagsubok sa buhay at kamatayan. Kung lalabas ka ng mabilis ngayon at nakita ka nila, walang alinlangan na magdadala ng sakuna. Alam ko kung paano itago ang aking aura. Hindi ako makikipag-ugnay sa direktang paghaharap, nakagambala muli ni Dark Thea si Hador. Babalik ako pagkatapos kong matiyak ang kaligtasan ng aking mga anak. Inaasahan kong mapapanatili mo ito sa akin mula kay James. Kung hindi ako bumalik kapag lumabas siya ng pag-iisa, huwag itong banggitin. Ayokong saktan siya, panipi. Sa mga salitang iyon, ang Dark Thea ay nagbago sa isang lilang pink na sinag ng ilaw at binaril patungo sa gilid ng walang bisa na porma sayo ng Yin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6445. Hador ay nais na magsalita ngunit pagkatapos ay tumigil sa kanyang sarili. Naunawaan niya na tama ang ginawa ni Dark Thea. Kung bilang isang ina o asawa, walang dahilan upang umatras. Gayunpaman, ito ay may nakamamatay na mga kahihinatnan para sa pangkalahatang sitwasyon ng mundo ng Yin. Sa pinagmulan ng form ng labanan ng Marcy Ice sa hindi pinangalanan na universo, pagkatapos ng 2 panahon ng pagsisikap at sa supernatural na tulong ni Yanni, hindi lamang nalinis ni James ang kanyang kaluluwa at nilinang ang kanyang isip ngunit sa wakas ay pinalakas din ang 3 pinagsama-samang puwersa sa mas masusing antas. Nilinis niya ang lahat ng mga impurities, na ginagawang mas pino, at ang kanilang kapangyarihan ay dumami ng naaayon. Tiningnan ni James ang dahan-daang pag-agos ng kapangyarihan ng Try na may kulay sa palad ng kanyang kamay at biglang nagtanong, G. Yanni, ano ang dapat kong tawagan ang kapangyarihang ito? Nasa iyo ito. Ininom ni Yanni ang Chaos Absinthe na ibinigay ni James.
Hindi bababa sa naabot ko ang ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice, wala akong ibang nakuha maliban sa kapangyarihan ng Marcy Ice. Sumimangot si James. Malinaw na ang pinagsamang kapangyarihan ng minahan ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Marcy Ice. Siyempre, gaanong sinabi ni Yanni. Ang kapangyarihan ng Marcy Ice ay orihinal na nilikha upang pigilan ang kapangyarihang pangkasaysayan. Ngayon, maaari kang pagsamahin ang dalawang magkasalungat na puwersa na may kaguluhan sa kaguluhan at kahit na mapasok ang mga ito ng kapangyarihan ni Yin at Yang. Ang mas nakakagulat ay maaari mong kontrolin ang mga ito sa kagustuhan. Ito ay lumampas sa aking inaasahan. Panipi. Itinaas ni Yanni ang kanyang walang laman na baso at nagbuntong hininga, tila ang salungatan ng Yin at Yang worlds na dulot ng kapangyarihan ng Marcy Ice at ang kapangyarihang pangkasaysayan ay sa wakas malulutas sa ganitong paraan. Nagtataka si James habang nakatingin siya kay Yanni. Parang hindi ka nasisiyahan dito. Siyempre, masaya ako. Ito ay bigla kong naintindihan, dahan-daw ang sagot ni Yanni. Ano ang ipinaglalaban natin sa lahat ng mga taon na ito, hanggang sa sanhi ng pagdurusa sa hindi mabilang na mga buhay na nilalang at paglikha ng kaguluhan sa Yin at Yang worlds, na sa huli ay nakikinabang sa Tai Chi. Pakikinig sa pagmuni-muni ni Yanni, si James ay puno ng pagdududa. Hindi ba si Tai Chi sa gilid ng kapangyarihang pangkasaysayan? Likas, iginagalang din niya ang kapangyarihang pangkasaysayan, di ba? Hindi ito ganoon. Umiling-iling si Yanni. Pagkatapos, mahinahon niyang isinalaysay ang sitwasyon. Mahalaga, ang kapangyarihan ng Marcy Ice at ang kapangyarihang pangkasaysayan ay parehong angkop para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang upang linangin. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Marcy Ice ay mas nakatuon sa pisikal na pagsasanay, mula sa labas hanggang sa loob, na nakakuha ng malakas na lakas ng martial path. Sa pamamagitan ng malapit na lakas ng labanan bilang kalamangan nito, may kakayahang ipakita ang lakas ng labanan sa labanan. Sa kabilang banda, ang kapangyarihang pangkasaysayan na pangunahing nakatuon sa paglilinang ng enerhiya, na sumisipsip ng malakas na aura mula sa iba't ibang mga mundo para sa sarili nitong paggamit, lalo na ang paggamit ng enerhiya upang mabago ang supernatural na kapangyarihan, na may pangmatagalang pag-atake bilang pangunahing focus nito. Sa pagitan ng dalawa, ang paglilinang sa form ng labanan ng Marcy Ice ay mahaba at mahirap, na may mabagal na pag-unlad sa pagpapahusay ng base ng paglilinang, ngunit maaari itong tumawid sa mga larangan at nagkaroon ng napakalaking potensyal. Ang kapangyarihang pangkasaysayan ay batay sa enerhiya na espiritual na Empyrean, medyo madaling linangin, na may medyo mababang mga kinakailangan para sa talento, ngunit mayroon itong hinala na maging mababaw na malakas. Ang nauunawaan ni Tai Chi ay ang kapangyarihan ng Tai Chi, na hindi inuri sa ilalim ng kapangyarihang pangkasaysayan o ang form ng labanan sa Marcy Ice. Sa makatuwid, ito ang dahilan na maaari niyang umakyat sa posisyon ng Tai Chi. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, sa wakas na intindihan ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6446. Na isa ay isinasaalang-alang ang puntong ito, tiningnan ni James si Yanni. Yanni, ang pinagsama-samang kapangyarihan ng minahan ay kabilang din sa paglikha ng sarili at maaaring angkop para sa lahat na linangin. Siyempre, tumanggo si Yanni. Ito ay lamang na ang iyong uri ng kapangyarihan ay may mas mataas na threshold kumpara sa historical power at ang kapangyarihan ng Marcy Ice. Upang ganap na mapaunlad ito, malamang na may mahabang paraan sila. Sa pinakadulo, hindi lamang nila malilinang ang kapangyarihan ng Marcy Ice hanggang sa sukdulan. Dapat din nilang linangin ang kapangyarihang pangkasaysayan hanggang sa tunay na mailabas ang buong kapangyarihan ng iyong pinagsamang kapangyarihan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si James. Kaya, mayroon ding nakatagong Zeklan Rango ng mga powerhouse sa Yang World. Siyempre, mariing sinabi ni Yanni. Ang mundo ng Yang ay nagawang paalisan ang mundo ng Yin dahil ang kanilang lakas ay lumampas sa mundo ng Yin. Hindi ba natin kailangan ang pangwakas na gintong katawan upang makamit ang rango ng Deklan? Sumimangot si James. Hindi ba sinabi na ang form ng labanan ng Marcy Ice lamang ang makakapagpahiwatig ng panghuli gininto ang katawan? Paano sila? Ang pagpapaliwanag ng rango ng Deklan ay isang hamon para sa sinuman. Ginambala ni Yanni si James na may ngiti at isang casual na alon ng kanyang kamay.
Pinalaki mo ang pangangailangan ng paglilinang ng kapangyarihang pangkasaysayan bago makuha ito, ngunit hindi ba umakyat din si Hador sa ikatlong ranggo ng Zeklan? Nang marinig ito, tumanggo si James. Sa madaling salita, kahit na nilinang niya ang form ng labanan ng Marcy Ice sa sukdulan sa mundo ng Ying, hindi siya magiging ganap na walang mga kalaban sa mundo ng Genesis. Wala kaming pakialam sa mga base ng paglilinang. Tumingin si Yanni kay James. Isinasaalang-alang na ang iyong pinakadakilang kalaban ngayon ay Tai Chi, sa palagay ko dapat mong ganap na mailabas ang iyong pinagsama-samang kapangyarihan. Kung hindi, hindi ka makikipagkompetensya sa kanya. Huminga ng malalim si James at nagbuntong hininga, huwag nating antalahin pa, G. Yanni, mangyaring turuan mo ako ng ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice. Hindi mo ito maiintindihan kung magmadali ka, sabi ni Yanni sa pamamagitan ng salita. Kapag nilikha ko ang form ng labanan sa Marcy Ice, tumagal ako ng 10 mga Enterpok upang umunlad mula sa unang forma hanggang sa pangalawa. Tumagal ako ng 37 Enterpok upang sumulong mula sa pangalawang anyo hanggang sa pangatlo, at sa kabuuan, 586 na mga Enterpok upang umakyat mula sa ikatlong ranggo hanggang sa ika-4. Hindi ba masyadong mahaba? Pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Ang unang 3 mga form ng labanan sa Marcy Ice ay medyo prangka upang master. Ngumiti si Yanni habang ipinaliwanag niya, ito ay isang unti-unting pagpipino ng katawan, kalamnan, katapangan, espiritu ng pakikipaglaban, at kaluluwa. Ang pinakatanyag ng pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice ay ang pagkakamit ng gintong katawan. Gayunpaman, ang ika-4 na form ay may 4 na mga threshold, na karaniwang kilala bilang ang 4 na labis, na nangangailangan ng komprehensibong paggamit ng bilis, lakas, kaluluwa, isip, at gintong katawan, at ang bawat threshold ay mas mahirap kaysa sa huli. Nakatitig kay Yanni, nagtanong si James, maaari ka bang maging mas tiyak? Ang unang matindi ay masira, na may higit sa 18,000 mga pagkakaiba-iba, same time na sinabi ni Yanni. Kasama ang paglabag sa aura, sumpa, katawan, pormasayon, armas, kayamanan, supernatural na kapangyarihan ng napakaraming mga larangan, at iba pa. Ang pangalawang matinding ay lumikha, na nakatuon sa katalinuhan, nakalimutan ang lahat ng mga supernatural na kapangyarihan, na walang mga galaw upang talunin ang mga galaw, paglikha ng sariling estilo ng pakikipaglaban, at magagawang lumaban tulad ng nakikita ng isang angkop. Ang pangatlong matinding ay pag-atake, na walang silid para sa pag-urong, walang pagpos hanggang sa kamatayan, at walang ipinakita na awa. Ang ika-4 na sukdulan ay ang landas, na minarkahan ng likido at kakayahang umangkop, na itinatago ang lahat, dumadaloy tulad ng mga ulap at tubig, nakahanay sa kalikasan, pinangangasiwaan ang maraming mga larangan, at nananatili sa lahat ng mga kalaban. Malalim na inalog si James matapos pakinggan ang paliwanag ni Yanni tungkol sa ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6447. Sa isang mata ng isang mata, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang malawak na kapatagan. Ang hangin dito ay makapal na may iba't ibang mga gas, ang bawat isa ay nagtataglay ng sariling antas ng kapangyarihan, na lumilikha ng isang nakasisilaw na paningin. Hindi kalayuan, 2 kaaya-aya na mga numero ang abala sa pag-set up ng iba't ibang mga pormasayon. Sila ay lubusang nabigla sa kanilang trabaho. Si Yanni ay walang kahirap-hirap na manipulahin ang puwang sa paligid niya, na nabubuhay hanggang sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na powerhouse sa form ng labanan sa Marcy Ice. Habang nagtaka si James sa pinangyarihan, bigla niyang tinurot ang kanyang kilay. Iyon ba sina Lizia at Yuka? Gumagawa sila ng maayos, chuckled ni Yanni gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ginawa nila ang kanilang tungkulin sa iyo, ngunit kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa paglilinang. Huwag maliitin ang mga gas na ito. Hindi lamang sila para sa pagpapakita. Isang maling pag-iisip, at maaari itong baybayin ng sakuna. Dapat kang maging mapagbantay. Bago tumugon si James, ipinadala siya na lumilipad sa pamamagitan ng isang malakas na puwersa na binaril mula kay Yanni. Sa pamamagitan ng isang kumurap ng kanyang mga mata, hinayla ni Yanni sina Lizia at Yuka, na nag-aayos ng mga pormasayon, sa kanyang tagiliran.
Si James ay sumabog bago siya makapagsalita ng isang salita, napuspos ng hindi mabilang na mga sapa ng iba't ibang mga kulay na gas, na sinundan ng tunog ng mga nakagagalit na mga hiyawan. Magiging okay ba siya? Tanong ni Yuka. Hindi mo ba siya kinamumuhiin? Napangiti si Yanni. Ang kanyang kapalaran ngayon ay nakasalalay lamang sa kanyang sariling mga pagpipilian sa panahon ng saradong pintuan na ito. Ako ang kanyang pangalawang katawan, biglang nagsalita si Lizia. Naturally, dapat ko siyang tulungan. Hindi niya makamit ang ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice kung pupunta ka, babala ni Yanni. Sa galit na kumukulo sa loob niya, pinapalakpakan ni Lizia ang kanyang mga kamao. Noon lang, lumitaw si James mula sa dagat ng mga gas, ang kanyang katawan ay nakipag-ugnay sa iba't ibang mga gas, na nagdulot sa kanya ng hindi mabata na sakit at pag-aalsa kahit na ang kanyang tunay na gintong katawan. Nakikita ito, nagpanik si Lizia. Ano ang nangyayari sa kanya? Ang kanyang pag-unawa ay sapat, ginambala siya ni Yanni. Habang nawawala ang kanyang mga salita, sumabog si James sa isang nakakatakot na halo ng kulay abo, itim, at puting enerhiya. Boom! Ang kulog na pagsabog ay sumigaw habang ang mga gas na nakapaligid sa kanya ay marahas na nagkalat sa lahat ng direksyon. Ipasok ang pangatlong form ng labanan ng Marshals, Master. Sigaw ni Lizia. Sa susunod na sandali, si James ay napuspos sa isang nakasisindak na kulay abo na enerhiya, ang kanyang buhok ay nagiging kulay abo sa isang instant. Sa pamamagitan ng bagong pagpapasya, siya ay bumagsak sa mga swirling gas. Ikaw, itinuro ni Yanni si Lizia. Mukhang hindi nakita may iwan dito. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, nawala si Yanni kasama sina Lizia at Yuka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6448. James ay nagtatrabaho sa hakbang na Terrace Astride at ang form ng Dawn Blaze upang mag-navigate sa pamamagitan ng mga kumpol ng iba't ibang kulay na gas, bawat hakbang na isang pakikipagsapalaran sa nerve-wracking. Bagaman ang mga gas na ito ay kulang ng direktang puwersa, ang kanilang kinakailangang epekto sa panghuli gininto ang katawan ay makapangyarihan. Napuno sila ng hindi mabilang na mga paghihigpit at mga welga ng kidlat, na patuloy na nagbabanta sa kanya. Ang bawat welga ng kidlat ay nagudyok sa pansamantalang pagkabulag at paralisado ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang pagdurusa na hindi mapigilan para sa karamihan. Kahit na umiwas siya ng mga peligro na ito sa kanyang supernatural na kapangyarihan, natagpuan ni James ang kanyang sarili na hinarap ng hindi mabilang na mga form ng tayback, bulubunduking mga hadlang, at kahit na iba't ibang mga mahiwagang kayamanan sa loob ng mga kumpol ng gas, bawat isa ay nakatagpo ng panganib. Matapos ang ilang daang pag-ikot, si James ay battered at bruised, dugo at disheveled. Ang kanyang bibig ay nag-umapa ng dugo, sa isang kaaya-aya na estado. Ang isa pang paggamit ng form ng Dawn Blaze ay nagdala kay James sa isang sulok ng puwang. Nagpapahinga siya, kinuha ang pagkakataon na uminom ng ilang kaguluhan na absinthe upang pagalingin ang kanyang mga sugat at muling lagyan ng muli ang kanyang pag-iwas sa kaguluhan. Gayunpaman, tila ang lahat ng nasa puwang na ito ay nagbigay ng sama ng loob laban sa kanya, na nag-aalok ng kaunting oras para sa pahinga habang siya ay napaputok muli ng mga gas. Ang siklo ng pakikibaka at pagbawi ay nagpatuloy sa maraming mga entrepok hanggang James, sa una ay nakakakuha ng kahirapan, umusbong sa isang estado ng binubuo ng traversal. Siya ay umasa sa kaguluhan ng yin-yang mga mata upang makita at umiwas, kahit na matapang na makisali sa mga laban-laban sa kidlat, mga form ng tayback, na nagpapataw ng mga bulubunduking mga hadlang, at mystical na kayamanan sa loob ng mga gas. Samantala, ang kapangyarihan ni James Marshalls ay sagana na nasisipsip sa ilang mga entrepok na ito. Ang enigmatic na enerhiya na kanyang sinaksak ay lumago purer at mas makapangyarihan sa bawat lumipas na sandali. Ang bawat pagkilos at detalye sa loob ng puwang na ito ay malapit na sinusunod ni Yanni, na sinusubaybayan siya mula sa labas ng mundo gamit ang isang bola ng enerhiya. Nakaupo sa magkabilang panig, hindi pinalampas ng Lizia at Yuka ang isang detalye. Paminsan-minsan ay sumigaw sila sa kaguluhan. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumulyap si Lizia kay Yanni. Ito ba ang iyong pamamaraan para sa pagsasanay sa kanya sa ika-4 na form ng labanan ng Marcy Ice? Si Yanni ay nagkibit balikat. Ang kanyang pag-unawa ay katangi-tangi.
Nasa bingit na siya ng ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice. Ang batang ito ay medyo nakakagulat. Kinurot ni Yuka ang disdainfully. Puno siya ng mga trick. Sino ang nakakaalam kung kumukuha lang siya ng mga shortcut? Nag-spout ka ng walang kaparirikon, retort ni Lizia. Ang mga kumpol ng gas na tinitiis niya ngayon ay namodelo pagkatapos ng Tai Chi gas, ngunit may higit na paghihigpit at kapangyarihan. Ang nakaligtas dito ay nangangailangan ng tunay na kasanayan. Pinahihit ni Yuka ang kanyang mga mata sa Lizia at nagbulong ng isang derogatory na pahayag. Ang pahayag na ito ay nag-apoy ng isa pang matinding argumento sa pagitan ng dalawa. Umakyat sila sa walang bisa, na pumapasok sa isang mabangis na labanan, ang kanilang mga kapangyarihan ay nag-clash at nagbabalik sa langit at lupa, na lumilikha ng isang magulong tanawin. Ipinagpalagay ni Yanni ang papel ng isang manonood, paminsan-minsang nakikipag-ugnay sa mga komento o nag-aalok ng payo sa panig na tila natalo. Nagsilbi lamang ito upang palakasin ang karibal sa pagitan ng mga kababaihan. Lumipad ang oras, at 5 mga entrepok ang lumipas sa isang mata. Sa kahaliling puwang, si James ay lumampas sa pag-iwas sa mga paghihigpit at pag-atake sa loob ng mga gas. Sa halip, sinimulan niyang i-assimilate ang mga kapangyarihang ito, na ginagawa silang sarili. Gamit ang kaguluhan sa kakanyahan, ganap niyang isinama ang mga nilamon na lakas sa mahiwagang kapangyarihan sa loob niya, na binabago ang orihinal na kulay abo-itim na puting mga kulay sa isang napakaraming mga makulay na kulay, na pinaparami ang potensyal na sari-sari nito. Unti-unti, naramdaman niya na naabot niya ang unang sukdulan ng ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice. Sa puwang na ito, walang gas, sandata, mahiwagang kayamanan, o paghihigpit na makakasama sa kanya. Habang nilamon ni James ang huling kumpol ng mga gas, itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, G. Yanni, kwalipikado ba ito bilang tagumpay sa pag-abot sa unang sukdulan ng ika-4 na form ng labanan ng martials? Sa kanyang mga salita, si Yanni ay sumabog sa harap niya ng isang instant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6449. Obserbahan si James, ang gwapong mukha ni Yanni na may isang pahiwatig ng libangan bago siya casual na kumaway sa kanyang kamay. Bigla, hindi mabilang na mga kumpol ng mga gas na nagdadala ng mga siksik na arrays ng mga armas, kidlat, sumpa, at mga porma sayon ay sumugod patungo kay James at mabilis na napuspos sa kanya. Hindi umatras si James ngunit sa halip ay advanced. Isinasagawa niya ang form na Dawn Blaze na kasama ng hakbang na Terrace Astride, agad na isara ang distansya kay Yanni. Sa pamamagitan ng isang mabilis na suntok, ginambala niya ang pagpapakita ni Yanni ng kanyang supernatural na kapangyarihan. Ngumiti si Yanni ng mahina at kaaya-aya na tumalikod, na lumilikha ng distansya sa pagitan ng kanyang sarili at si James muli. Ipinatawag niya ang maraming mga kopya ng palad na bumaba tulad ng ulan. Boom! 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 Ang isang tuloy-tuloy na serye ng mga pagsabog ay sumabog sa sandaling sinaktan ang kamao ni James. Kasunod nito, maraming mga kasunod na pag-agaw sa mukha ni James habang mabilis siyang umiikot sa paligid ni Yanni na may hakbang na Terrace Astride na kasama ng form ng Dawn Blaze. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang mga kamay, na may paghuhusga sa kanyang kaliwa at ang masalimuot na demonyong Taybak sa kanyang kanan, na naglalabas ng hindi mabilang na mga ilaw ng Taybak na lumusot kay Yanni mula sa lahat ng direksyon. Hindi masama, sigaw ni Yanni. Pagkatapos, agad siyang nawala sa isang mas mabilis na bilis, na nagiging sanhi ng hindi mabilang na mga ilaw ng Taybak na bumangga at mag-trigger ng isang pagsabog ng Cataclysmac. Tulad ng malapit ng isara ni James ang kanyang mga mata sa pag-asang mawala si Yanni, bigla siyang sinipa mula sa likuran. Ang iyong koordinasyon ng supernatural na kapangyarihan ay masyadong mabagal, kaya narito ang isang lasa ng paghihirap. Hindi inaasahang lumitaw si Yanni sa lugar kung saan siya naging sandali. Ang susunod na segundo, nawala siya muli. Sa oras na itinayo ni James ang kanyang sarili, lumitaw si Yanni mula sa kaliwa at sinaktan siya ng isa pang suntok. Gayunpaman, si James ay hindi sumabog pa atras sa oras na ito. Sa halip, ito ay si Yanni na mabilis na ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng isang pag-agos ng marilag na kulay na kapangyarihan. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo habang siya ay bumalik sa walang bisa bago sa wakas ay nagpapatatag ng kanyang tindig. Hey!
Pinunasan ni Yanni ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, na tinitingnan si James na napapaligiran ng makulay na ilaw. Ikaw ay lubos na isang bagay, bata. Pinagsasama mo ang maraming puwersa. Ikaw ba ay isang jack ng lahat ng mga kalakalan? Napangiti si James. Maaari kang maging walang talo sa malapit na saklaw, ngunit tila nakalimutan mo na ako ay higit sa parehong malapit at pangmatagalang mga laban. Gamit nito, bigla siyang sumakit sa isang palad, na sinundan ng hindi mabilang na mga ilaw ng taybak na pinalakas ng masasamang kapangyarihan na lumalakas kay Yanni. Sa sandaling si Yanni dodged, inikat ni James ang kanyang kamay, at isang napakalaking porma sayon ang biglang napuno ang buong puwang. Nahuli ang bantay sa pamamagitan ng pagbuo, namangha si Yanni. Mayroon ka pa ring trick na ito sa iyong manggas. Sa kasamaang palad, wala si Lizia. Chuckled James. Natatakot ako na kailangan kong masaktan ka muli, G. Yanni. Siya darted pasulong, mabilis na umiikot sa paligid ng Yanni, na nag-iiwan ng mga landas ng after images, habang sabay na naglulunsad ng libo-libong mga pag-atake, na ginagawang mahirap para kay Yanni na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6450. Boom! Ang isang bingi na pagsabog ay nanginginig sa langit. Matapos ang pag-atake ni James ng mabangis na pag-atake, sinipa si Yanni, na sinira ang kaliwang pader ng porma sayon, at pagkatapos ay mabilis na umakyat sa kalangitan. Sinundan ni James ang malapit sa likuran, na nagsasagawa ng 8 magkakasunod na hakbang na Terrace Astride, agad na nagyayelo sa puwang. Hindi ka masama sa hakbang na Terrace Astride, pinuri ni Yanni. Pagkatapos, bigla siyang lumibot. Tulad ng pag-akyat ni Yanni, sumabog si James sa kalagitnaan ng hangin at sinipa siya sa ulo na may mabilis na form ng madaling araw, na nagpapadala sa kanya ng pagbagsak pababa sa mataas na bilis. Isinagawa rin ni Yanni ang hakbang na Terrace Astride, na nagbabago sa isang ilusyon at landing na malayo. Muling pag-uli ng kanyang paa, hindi niya maiwasang sumigaw ng inis, "Kid, hindi ka nakikipaglaban ng patas." Sumagot si James, "G. Yanni, hindi mo ba sinabi na ang pangalawang sukdulan ng ika-4 na form ng labanan ng martials, lumikha, lahat ay tungkol sa pakikipaglaban subalit nais mo?" Si Yanni ay pansamantalang hindi nagsasalita. Medyo napahiya siya. Mabilis na bumuti si James, at ang kanyang pag-unawa ay nakakatakot. Pinagkadalubhasaan lamang niya ang unang sukdulan ng ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice, subalit siya ay humakbang sa pangalawang matinding. Bukod dito, kahit na may 50% lamang ng kanyang kapangyarihan, si James ay naging isang kakilakilabot na kalaban. Sa kabila ng pagiging diwa lamang ng kanyang Panginoon, si Yanni ay nagtataglay ng lakas ng ika-5 ranggo ng Zeklan. Sa pamamagitan ng mga hitsura nito, ang kasalukuyang lakas ni James ay hindi bababa sa pangalawang ranggo ng Zeklan. Ipagpapatuloy ba natin, G. Yanni? Tanong ni James. Dahil nais mong lumaban subalit nais mo, pagkatapos ay umalis, sagot ni Yanni. Bigla, nagsagawa siya ng isa pang hakbang sa Terrace Astride at sumugod patungo kay James sa mas mabilis na bilis. Si James ay hindi naglakas loob na maging walang ingat. Gamit ang form ng Dawn Blaze, ang hakbang ng Terrace Astride, at ang mga Chaos Yin-Yang na mga mata ay alternating, sinalakay niya ang mahiwagang kapangyarihan na kanyang sinamahan, na ginamit ang paghatol na scythe at ang Nether Demonic Sword. Kaya, ang isang labanan sa mundo ay nagsimula sa pagitan nina James at Yanni sa puwang na ito. Ang lakas ng loob, enerhiya ng taybak na rampa, at ang mga bitek ay agad na lumitaw sa espasyo, sinamahan ng umuungal na hangin at ang tunog ng pagsabog, na lumilikha ng isang chilling na kapaligiran. Ang labanan na ito ay isang showdown sa pagitan ng mga top-tier powerhouse. Habang nakipaglaban sila, hindi lamang nila inatake at ipinagtanggol, ngunit ipinaliwanag din ni Yanni ang iba't ibang mga pangunahing punto at lihim ng ika-4 na form ng labanan sa Marcia. Ang labanan na ito ay tumagal para sa 2 mga entrepop. Kahit na matapos ang puwang, binuksan ni Yanni ang isa pang puwang upang ipagpatuloy ang laban. Ito ay paulit-ulit na ilang daang beses, kasama sina James at Yanni na nagmamadali mula sa mga shattered space pabalik sa pinagmulan ng form ng labanan ng martials, na nakikibahagi sa isang mabangis na labanan. Ang eksenang ito ay nagtaka sina Lizia at Yuka. Tumigil sila sa pakikipaglaban at naging mga manonood,
time na pag-aaral ng iba't ibang mga pamamaraan. Ang labanan sa pagitan ni Yanni at James ay matindi at pantay na naitugma, na nagpapakita ng isang marahas at mabangis na kagandahan na nag-iwan ng mga manonood na nakasisilaw. Bigla, nagsalita si Yuka, tila wala silang mga nakapirming galaw, gayunpaman ay patuloy silang pinipilit ang bawat isa. Nakita mo na ba ang ganitong estilo ng pakikipaglaban? Sinulyapan siya ni Lizia. Ikaw ay ignorante. Nararapat ka lamang na umiiral sa homeroom aura. Ikaw, Yuka flushed na may galit. Fine, kamangha-mangha ka. Kung may kakayahan ka, bakit hindi ka umakyat at subukan? Pangalawang katawan lang ako. Itinaas ni Lizia ang kanyang ulo. Hindi ako makakainis na mababa. Panipi. Hindi nasisiyahan si Yuka sa mga salita ni Lizia. Nakaramdam siya ng paglalakad na siya ay may label na walang kahihiyan, subalit wala siyang magagawa tungkol dito. Sa kanilang ilang mga entrap-ox ng paghaharap, palagi siyang nasa kawalan sa tuwing nakipaglaban siya kay Lizia. Ito ay unti-unting napagtanto sa kanya na kahit gaano kalaki ang kanyang lakas, tila siya ay palaging isang hakbang sa likod ng Lizia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6451. YUKHA ay hindi maiwasang maghanap ng Lizia. Pakiramdam niya ay nahaharap siya sa isang itim na butas habang nakikipaglaban sa espiritu ng kampanilya. Hindi maisip ni Yuka kung nasaan ang mga limitasyon ni Lizia, sa gayon ay hindi mapapawi ang Lizia. Sa kabilang banda, ang napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Marcy Ice at isang mahiwagang kapangyarihan na bumangga habang sina James at Yanni ay nag-channel ng kanilang buong kapangyarihan sa isang serye ng mga pag-atake. Umiling ang lupa. Ang mga puwersa na nabuo mula sa mga banggaan ay gumawa ng mga rogue waves sa dagat ng mga bituin na nakapaligid sa planeta. Si Yanni at James ay ipinadala din na lumilipad sa bawat isa sa pamamagitan ng puwersa. Parehong pinalawak ang kanilang mga bisig at hinihigop ang lakas ng marshals na dinala sa dagat ng mga bituin. Maya-maya pa, pinakawalan ni Yanni ang isang masigasig na pagtawa. Bata, kamangha-mangha ka. Ang antas ng iyong kakayahang maunawaan, ang iyong likas na regalo, at ang iyong katalinuhan ay higit sa maraming napakahusay na mga magsasaka, kasama na ako. Biernang yumoko si James. Lahat ito dahil madali ka sa akin, G. Yanni. Oh, hindi iyon totoo. Si Yanni ay kumalas ng kanyang kamay ng marahan. Ito ay matagal na mula nang masiyahan ako sa isang matinding labanan. Bigla, si Yanni ay nagubo ng isang bibig ng dugo. G. Yanni. Nagmadali si James sa panig ni Yanni. Ayos lang ako. Ang sulok ng labi ni Yanni ay nakataas. Mas gusto ko. Ang kapangyarihan ng Marcy Ice ay ipapasa ng isang mahusay na magsasaka. Sa iyong kasalukuyang mga kapangyarihan, maaari kang umakyat laban sa sinuman mula sa mundo ng Tai Chi. Sinuportahan ni James si Yanni bilang pareho silang bumaba sa lupa. Naupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng isang stream. Makalipas ang ilang sandali, pinalaki ni James ang tanong na hawak niya sa kanyang sarili sa ibang pagkakataon. G. Yanni. Malakas ba ako upang talunin ang Tai Chi ngayon? Sandali na natigilan si Yanni. Pagkatapos, tinitigan niya si James na may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Alam kong hindi mo sasabihin, sabi ni James na nagbitiw at tumalikod ang kanyang mukha. Tumawa si Yanni. Nakatakda ka pa rin sa paggawa nito. Bahagyang ngumiti si James. Dapat ay sinuri mo ang aking kaluluwa ng ilang beses ngayon. Alam mo ang tungkol sa aking nakaraan. Kaya, alam mo na may hawak kaming isang matinding sama ng loob laban sa bawat isa. Pinakapit ni Yanni ang kanyang dibdib at dahan-daang tumango. Ang gobernador ng Yin ay sapat na maswerteng nakilala ka matapos na makatagpo ng mga kakilakilabot na kasawian. Gayunpaman, hindi ka maaaring magmadali ng mga bagay pagdating sa pag-alis ng Tai Chi. Bago ka matagumpay na pumasok sa ranggo ng Declan, huwag mong isipin na labanan ang kanyang ulo. Sumimangot si James. Ang Tai Chi ay nasa ranggo ng Declan. Ang kanyang pangunahing katawan ay umabot sa ranggo ng Declan, sagot ni Yanni. Gayunpaman, hindi pinapayagan na bumaba ng 39 na antas ng kalangitan dahil sa batas ng landas. Ang kanyang mga clones lamang ang pinapayagan. Ang titig ni Yanni ay nahulog kay James. Upang talunin siya, dapat mo munang talunin ang kanyang mga clones. Panipi. Tinanong ni James,
Ilan ang mga clones na mayroon si Taichi? Alin sa kanila ang pinakamalakas? Ang Taichi ay may 4 na clones. Matieg ang ipinaliwanag ni Yani. Ang unang clone ay tinawag na Yin Yang Taichi, ang pangalawa ay ang Her Eyes Taichi, ang pangatlo ay ang Sappho Taichi, at ang ika-4 ay ang Fruma Taichi. Kabilang sa 4 na ito, ang pinakamakatagpo mo ay ang Yin Yang Taichi at Her Eyes Taichi. Ang dalawa sa kanila ay namamahala sa pamamahala ng mundo ng Taichi. Ang Yin Yang Taichi ay nasa ika-8 ranggo ng Zeklan, samantalang ang Her Eyes Taichi ay nasa ika-7 ranggo ng Zeklan. Nang marinig ang mga salita ni Yani, huminga ng malalim si James. Si Taichi ay mayroon ding mga clones na umabot sa mga antas ng paglilinang. Pagkatapos, naalala ni James ang pagdinig mula sa Thea tungkol sa kung paano hindi nila makikilala ang totoong Taichi sa ngayon. Ang Taichi na nakilala nila hanggang ngayon ay ang kanyang mga clones. Kinumpirma pa ng mga salita ni Yani ang mga katotohanan iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6452. Matapos ang isang maikling pagpos, nakilala ni James ang mga mata ni Yani. Yani, nakarating na ba ako sa ikatlong sukdulan ng ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice ngayon? Siyempre, tumanggo si Yani. Naging maayos ka laban sa aking buong pag-atake. Posible lamang iyon kapag nakamit mo ang pangatlong extreme ng form ng martials. Panipi. Binigyan ni James si Yani ng isang malalim na busog. Mangyaring turuan mo ako kung paano makabisado ang ika-4 na matinding, ang landas. Hindi ko maituro sa iyo ang landas. Dapat mong galugarin at maunawaan ito sa iyong sarili. Inatasan ni Yani ang kanyang tingin kay James. Dapat mong alisan ng isip ang iyong isip at kalmado ang iyong puso upang mamaster ang ika-4 na matinding. Ang kanyang mukha ay sumabog sa isang ngiti. Bago iyon, may nais kong tanungin. Tumugon si James, lahat ako ng tainga, Yani. Tinitigan ni Yani si James na may tumusok na titig. Maaari mo bang maunawaan ang espiritu ng kampanilya pati na rin siya naiintindihan? Ang tanong ay nahuli si James sa bantay. Sa lahat, lumitaw si Lizzie upang malaman ang bawat pag-iisip na mayroon si James. Ito ay hindi kailanman ang iba pang paraan sa paligid. Minsan, hindi rin naiintindihan ni James ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Dahil nakilala ni James si Lizzie, dinala niya sa kanya ang maraming mga sorpresa at mahusay na kapalaran. Ang Lizzie ay kahit na mapagbigay na magbahagi sa kanya ng mga kapaki-pakinabang na payo o magbigay ng mga solusyon sa mga mapaghamong sitwasyon. Siya ay isang kaibigan at isang guro kay James. Laging namangha si James sa malawak at malalim na kaalaman ni Lizzie sa iba't ibang mga isyu. Ginawa rin nito si James na nag-use sa tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Lizzie. Sa kasamaang palad, ang Slybell Spirit ay matulungin na maiiwasan ang tanong tuwing sinubukan ni James na ilabas ito. Kaya, nawawala si James para sa mga salita nang ilabas ni Yani ang bagay na ito. Walang paraan ka at maaari niyang kumonekta ng perpekto kapwa sa espiritual at mental. Tinuro ni Yani si James at sinira ang katahimikan. Tiningnan ni James si Yani. Yani, alam mo ba ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Lizzie? Ngumiti si Yani. Tulad ng malapit na siyang sagutin, bumaril sina Lizzie at Yuka mula sa kalangitan at nakarating sa harap nila. Nanlaki ang mga mata ni James habang tinitigan niya ang dalawang magagandang kababaihan. Matapos ang ilang mga enterpok, lumitaw si Yuka na pumasok sa ranggo ng Zeklan at naging mas maliwanag. Si Lizzie ay may mas marahas na pagbabagong anyo. Mas lumaki siya, at ang kanyang mga tampok ay naging mas tinukoy. Ang tricolored light na inilabas ni Lizzie dati ay nadagdagan din sa isang 5 kulay na ilaw. Nakalulungkot, ang tunay na hitsura ni Lizzie ay hindi pa rin ganap na isiniwalat. Para bang mayroon siyang isang manipis na belo sa kanyang mukha na pumipigil sa sino man na makita ito. Master, natalo mo talaga ang mapahamak na matanda na ito. Binigyan ni Lizzie si James ng isang hinlalaki. Kamangha-manghang. Kamangha-mangha ka. Ngumisi si James. Kung gayon, natalo mo ba ang kasamaan? Bago pa man siya makatapos, nadama ni James ang nakamamatay na tingin ni Yuka sa kanya. Ang Lizzie ay nagsumite ng isang sid-ilang sulyap kay Yuka. Ang ginang na iyon. Siya ay isang wimp. Snap ni Yuka, bakit ka?
Sapat na iyon. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay at pinutol ito. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Yani. Yani, magtatrabaho ako sa pag-aaral ng ika-4 na matinding aking sarili ngayon. Maaari ko ba silang dalhin? Ang titig ni Yani ay lumubog sa dalawang kababaihan. Pagkatapos, itinuro niya si Lizia. Maaari siyang manatili. Maaaring sumama sa iyo si Yuka. Sina Lizia at Yuka ay may awkward expression sa kanilang mga mukha habang nanatiling tahimik. Tinitigan ni James si Yani na may isang dumbfounded na hitsura sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tahimik siyang nagprotesta sa pamamagitan ng pag-scrunch ng kanyang mukha. Hindi pinansin ni Yani si James at pinalaya ang kanyang kamay ng walang pasubali. Magpatuloy. Kailangan nating lahat ng puwang upang magkaroon ng pribadong chat. Si James ay sumulyap kay Yuka. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya. Dinala niya siya at nag-teleport palayo, kahit na nag-atubili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6453. Sa kaputok ng isang mata, ang dalawa sa kanila ay muling nabuo sa isang malayong espasyo. Tinitigan ni James ang malawak na dagat ng mga bituin sa harap niya at huminga ng malalim sa likuran niya, kinakabahan si Yuka sa kanyang ulo. Mukhang isang masiglang asawa na siya ay naiinis ng kanyang asawa. Si Yuka ay nangahas na hindi man lumapit kay James. Hindi lamang siya ang alipin ni James, ngunit si Yuka ay hindi na tumayo ng isang pagkakataon laban sa kanya, ang napili. Madali na mapupuksa siya ni James sa anumang sandali. Pagkaraan ng mahabang panahon, tinanong ni James, nagagalit ka pa ba sa akin? Pinalo ni Yuka ang kanyang mga browser at umiling-iling. Tumalikod si James upang harapin siya. Kukunin ko ang iyong katahimikan bilang isang hindi. Maaari mong panatilihing sama ng loob kung nais mo. Umiwas ako ng ulo ko ngayon, sumakay si Yuka. Nag-click si James sa kanyang dila. Pagkatapos, nakaupo siya sa isang kalapit na bato at gumawa ng isang croc, na napuno sa kalahati ng kaguluhan. Si Yuka ay likas na kumuha ng ilang mga hakbang pabalik. Natatakot siya na sinusubukan ni James na lasing ulit siya. Mamahinga. Ang kaguluhan ay absent ay napakahalaga. Hindi sinabi ni James, hindi ko hahayaan kang magkaroon ng isang paghigop kahit na tinanong mo ito. Saan mo nakuha iyon? Sumiksik si Yuka. Dapat mong ninakaw ito. Tama ka. Hinawakan ni James ang kaguluhan na absent. Kayo mula sa mundo ng Ying ay dapat magbayad ng presyo kung nais mong gamitin ako. Kung hindi man, magiging hindi ito patas. Panipi. Tumahimik si Yuka. Maingat siyang lumakad papunta kay James at tumayo sa tabi niya. Bago ito, si Yuka ay nagbigay ng matinding sama ng loob kay James na nagpilit sa kanya na maging alipin niya. Gayunpaman, ang mga damdaming iyon ay unti-unting nawala pagkatapos na makakuha siya ng maraming mga pagkakataon at napabuti ang kanyang mga kapangyarihan ng drastically. Gayun din, napagtanto ni Yuka na inilagay siya ni James sa gayong kahihiyan sa isang kadahilanan. Ito ay dahil pinili niya na dalhin siya bilang isang kinatawan ng mundo ng Ying. Tulad ng sinabi ni James, ang mundo ng Ying ay dapat magbayad ng presyo para sa paggamit sa kanya. Kasama sa mga bagay na iyon ang Chaos Absent at Yuka, isang dating 8-star combat power cultivator. Si Yuka ay isa rin sa mga magsasaka na pumirma ng isang kontrata sa Tai Chi noong nakaraan. Kung papasok si Yuka sa mundo ng Yang, maaaring paksain siya ni Tai Chi sa pamamagitan ng pagsasabi na sinira ni Yuka ang mga patakaran. Gayunpaman, ang mga patakaran ay hindi may lalapat sa kanya kung si Yuka ay papasok sa mundo ng Yang bilang alipin ni James. Kahit na si Tai Chi ay hindi maaaring magtaltalan laban dito. Inayos ni Yuka ang tingin niya kay James. Bakit mo ako pinili? Sa wakas nakuha mo na ito ngayon. Sinabi ni James na nagbibiro, ito ay dahil ikaw ay isang kagandahan. Pinulong ni Yuka ang kanyang mga mata. Seryoso akong sagutin. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng mga hayop na lumilipad. Ang mga mata ni James ay makitid. Kapag nagpasok ka sa mga mundo ng Genesis, hindi ba makikita ka rin ng mga hayop na lumilipad na espiritu bilang kanilang Panginoon? Malalim na inaw si Yuka. Tama ang hula ko. Pinili mo ako dahil sa posisyon na mayroon ako. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian mo si G. B. Friend? James chuckled. Sa una, ang lahat ng mga hayop na lumilipad na espiritu ay dapat na sundin ang iyong tingga. Isang araw,
ang iba pang mga hayop na espiritu ay lumitaw sa wala kahit saan. Sa kalaunan, ikaw, ang Panginoon ng mga hayop na lumilipad na espiritu, wala ng aktwal na kapangyarihan ng utos sa mundo ng Ying. Pinapalabas mo ako upang maging isang labis na makitid na pag-iisip na tao, binigkas ni Yuka sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Siyempre, ang mas malaking dahilan ay naghahanap ka ng paghihiganti para sa pag-ibig. Si James ay nagungol ng isang ngiti. Sa pagkakaalam mo, si G. Franciscus, na hindi mo naramdaman, nawala ang kanyang buhay dahil sa payo ni Bifren. Kaya, hindi ko ginawa, tinanggihan ni Yuka. Hindi mo dapat kalimutan na ikaw ang aking alipin ngayon. Itinapon siya ni James ng isang patagilid na sulyap. Ang bawat kilos mo, maging ang iyong mga saloobin, hindi mo ito maitatago sa akin. Ibinaba ni Yuka ang kanyang tingin, mukhang natalo na. Hindi mo talaga masisisi si G. Befriend sa nangyari kay G. Franciscus. Nagpatuloy si James, Toto, ito ay dahil si G. Franciscus ay pinaliit ni Tai Chi. Akala niya si Tai Chi ay magiging isang mas marangal na tao. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6454. Yuka ay tumingin kay James. Tumatawag ka ba kay Franciscus Pipi? Iyon ang sinabi mo, patag na sabi ni James, sinasabi ko lang na si Mr. Si Franciscus ay masyadong walang muwang. Panipi, si Yuka ay hindi nagsalita. Upang labanan ang isang tuso at walang kahihiyang tao tulad ng Tai Chi, kailangan nating maging mas tuso at walang kahihiyan kaysa sa kanya. Nagpatuloy si James sa isang matitinding tinig, iyon ang tanging paraan para makamit natin ang aming mga layunin. Panipi. Samantala, tumahimik si Yuka kahit na naramdaman niya na si James ay naging mas tuso at walang kahihiyan kaysa sa Tai Chi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kaisipang ito. Sa pagtawid ng kanyang mga bisig, malamig na sinabi ni James, mayroon akong isang pangunahing gawain para sa iyo. Kapag naabot na namin ang mga mundo ng Genesis, kailangan mong maghanap ng mga paraan upang makontrol ang mga hayop na lumilipad. Kailangan nating bawasan ang mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa mundo ng Genesis na kasalukuyang nasa kontrol ng Tai Chi. Huwag mo akong pasahin ang pagpili na dalhin ka sa akin. Pinalawak ni Yuka ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salitang iyon. May sasabihin siya, ngunit isinagawa ni James ang form ng Dawn Blaze at sumugod patungo sa dagat ng mga bituin. Sa isang iglap, ang malaking alon ng dagat ng mga bituin ay sumabog kay James. Tulad ng kung mayroong isang napakalaking butas na pagsuso sa lahat ng bagay sa paligid nito, ang bawat bagay sa dagat ng mga bituin ay dumaloy patungo sa lugar kung saan naglevitated si James. Habang tumaas ang bilis ni James na sumisipsip ng mga kapangyarihan sa paligid niya, ang kanyang tunay na gintong katawan ay nagniningning ng napakalawak na enerhiya. Ha! Mahabang hininga si Yuka. Ang masasamang tao ay sinusubukan na maging demonyo. Ang ginang ay napunta sa isang nakaupo na posisyon. Pagkatapos, sinimulan ni Yuka na sumisipsip ng mga bakas ng Marshall's power ng kaunti mula sa kung nasaan siya. Hindi niya sinusunod ang halimbawa ni James, at hindi rin siya sapat na sumipsip ng kapangyarihan ng Marcy Ice sa ganoong paraan. Sa kabilang banda, sina Lizzie at Yanni ay sumulyap sa isa't isa na parang nagkakaroon sila ng isang nakatitig na paligsahan. Wala sa kanila ang nais na tumingin muna. Nang maglaon, nagsimula si Yanni, sa pagitan namin, dapat ako ang kanyang pangalawang katawan. Sa palagay mo ba ay angkop ka para sa papel na iyon? Kinutya ni Lizzie. Tumalikod si Yanni at mahigpit na clenched ang kanyang mga kamao. Tila isa lamang sa atin ang maaaring manatili, ha? Si Lizzie ay hindi nagbigay ng anumang tugon. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang isang sandang. Pagkatapos, sinaksak ni Lizzie ang likod ni Yanni kasama ang sandang. Ang dugo ay lumabas mula sa sugat sa likuran ni Yanni. Si Yanni ay nagubo ng isang bibig ng dugo at natisod sa pasulong nang halos mawala ang kanyang paa. Matapat, saan nanggaling ang kumpiyansa na iyon? Ikaw ay isang espiritu, malubhang sagot ni Lizzie. Binalaan kita na huwag itulak ang iyong mga pamantayan sa kanya. Gayunpaman, ganap mong hindi pinansin ang aking mga salita. Hindi mo ako masisisi sa pagnanais na kainin ka ngayon. Binaril ni Yanni ang isang malevolent glare sa Lizzie. Frana, huwag mong isipin na maaari mong manahimik ka.
Itinaas ni Lizia ang sandang at itinuro kay Yani. Hindi ko mababago ang aking isip kahit na ang iyong Panginoon ay narito ngayon. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Galit na sigaw ni Yani, pinatay mo siyang papatayin ng iba at itinulak siya patungo sa landas ng demonyo. Siya ang napili. Ang kanyang tunay na misyon ay upang maprotektahan ang lahat ng mga nilalang at itaas ang kaalaman sa mga landas hanggang sa pinakamataas na punto. Sa impyerno kasama ang napiling isa. Sinabi ni Lizia na naiinis, paano mo tinukoy kung ano ang tama at ano ang mali? Lahat kayo ay palaging gumagawa ng gayong mga dakilang at matuwid na pag-angkin, ngunit bakit kayong mga tao ay hinayaan ang isang tulad ni Yeria na magkaroon ng kontrol sa ating mga mundo sa unang lugar? Ang mga browser ni Yani ay twitched. Wala siyang pagbabalik para sa mga pahayag ni Lizia. Kung pipiliin ni Yani kung sino ang mas kinasusuklaman niya sa pagitan ni Lizia at Tai Chi, pupunta siya para sa huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6455. Hindi ko nais na makita siyang nagdadala ng mga pasanin na hindi siya. Upang magsimula, mahigpit na sinabi ni Lizia, kinamumuhian ko ito kahit na ang isang tao ay sumusubok na maimpluwensyahan o kontrolin ang kanyang mga saloobin at kilos na gawin siyang magpatuloy sa kanilang mga ambisyon o misyon. Siya ay kung sino siya. Magagawa niya ang anumang nais niya, gayunpaman gusto niya ito. Dahan-daang ibinaba ni Lizia ang kanyang kamay na may hawak na sandang. Pinahintulutan ko kapag ginamit mo siya dahil mapapabuti niya ang kanyang mga kapangyarihan sa panahon ng proseso. Ang isa ay dapat na sapat na malakas upang maisegawa ang kanilang mga plano. Gayunpaman, hindi ko kailanman papayagan sa iyo ang mga lalaki na manipulahin siya o magplano kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap. Umungol si Yani. Hindi mo ba siya ginagamit din? Mayroon ako. Tumanggaw si Lizia. Gayunpaman, iyon ay sa nakaraan ngayon. Ako ngayon ay bahagi sa kanya. Nabubuhay ako kung nabubuhay siya, at namatay ako kung namatay siya. Yani Sithead, ikaw, naglingkod ka sa iyong layunin. Lizia snort. Ang iyong kaalaman ay hindi kinakailangan para sa ika-4 na sukdulan ng ika-4 na form ng labanan sa Marcy Ice. Sa kanyang mga talento at pagpapatawa, marahil ay sinimulan niya ang pagmaster ng pangwakas na matinding sa kanyang sarili sa ngayon. Hindi, si Yani ay natitised ng ilang mga hakbang pabalik sa pagkabigla. Ako ang tagalikha ng form ng labanan ng martials, ang espiritu ni Yani. Ako mismo si Yani. Ako si James Master. Gayunpaman, ang layunin ng iyong pag-iral ay upang matulungan siya. Dahan-daang tumapak si Lizia kay Yani. Mayroon akong isang mahabang pag-uusap sa iyong Panginoon minsan, at hinulaan namin ito. Ang ginagawa ko ngayon ay isang kapwa-desisyon na napagkasundoan namin. Panipi. Si Yani ay bumagsak sa lupa. Siya ay nasa isang estado ng pagkabigla. Hindi niya naisip na ito ang kapalaran na inilaan para sa kanya nang iwanan siya ng kanyang Panginoon dito sa nakaraan. Ang rurok ng form ng labanan ng Marcy Ice ay ang kaluluwa ng Marcy Ice. Ang Lizia ay sumulyap kay Yani. Ang taong may kaluluwa ng Marcy Ice ay ang kahalili ng form ng labanan sa Marcy Ice. Hinulaan ni Yani kung ano ang mangyayari sa kanya noon, kaya't nagpa siya siyang iwan ka rito. Alam niya na ito ang pinakamahusay na kinalabasan para sa kanya na mag-alok ng kanyang buhay para sa isang mas malaking layunin. Ikaw, ang mahalagang kaluluwa ng Marcy Ice, ay dapat na pag-aari ng magsasaka na maaaring makamit ang rurok ng form ng labanan sa Marcy Ice. Pagkatapos lamang maaari nating tapusin ang pag-aaway sa kapangyarihan ng Marcy Ice at ang kapangyarihang pangkasaysayan. Si Lizia ay nagpakawala ng isang malambot na buntong hininga. Pupunta ka ba sa kanya mismo, o nais mong gawin ko ito para sa iyo? Ang hitsura ng kawalan ng pag-asa ay maliwanag sa mukha ni Yani. Kaya, Master, at napagpasyahan mo na ito. Ipinadala ka niya rito upang matiyak na susundin ko ang iyong plano. May utang pa rin ako sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Sinabi ni Lizia sa isang mahigpit na tinig, kung tumanggi kang makipagtulungan, kakailanganin kong bawasan ka sa iyong orihinal na form at ibigay mo kay James. Nakukuha ko ito ngayon. Tumanggaw si Yani. Sino ang nakakaalam? Kunin mo ito. Itinapon ni Lizia ang isang pilak na puting jade pendant sa direksyon ni Yani. Nanlaki ang mga mata ni Yani sa sandaling nahuli niya ang pendant. Ito ay.
Ito ay mula sa kanyang asawa. Paalalahanan siya ni Lizzie. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Dahan-daang ipinikit ni Yanni ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng kaunti habang hinihigpit niya ang kanyang pagkakahawak sa jade pendant. Ang Lizzie ay nagsumite ng isang ilaw na nagniningning na may 5 kulay papunta kay Yanni sa susunod na instant. Dinala ng ilaw ang lalaki at tumungo sa direksyon ni James. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran, si Lizzie ay tumitig sa malayo. Natupad ko ang iyong pangwakas na nais, Yanni. Wala na akong utang na loob. Itinaas ni Lizzie ang kanyang kamay. Sa isang flash, ang lupa at mga bagay sa paligid niya ay nawala. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6456. Sandali, si James ay dahan-daang umiikot kung saan siya nakatayo sa dagat ng mga bituin. Ang masaganang halaga ng kapangyarihan ng Marcy Ice sa kanyang paligid ay mabilis na dumaloy kay James. Habang patuloy na hinihigop ni James ang mga kapangyarihan, ang itim na ilaw na kanyang inilalabas ay lumalakas sa bawat paglipas ng minuto. Kasabay nito, maraming mga planeta at universo ang dinala ng daloy ng kapangyarihan ng Marcy Ice. Sabay silang kumapit at nabuo ang isang napakalaking singsing sa paligid ni James. Ang singsing ay dahan-daang pinaikot habang ang mabilis na dumadaloy na kapangyarihan ng Marcy Ice ay nagmula sa maraming direksyon. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Matapos sumipsip ng napakalaking lakas, si James ay mukhang isang makapangyarihang higanti bilang kanyang panghuli gintong katawan na pinalawak ng libo-libong mga fold. Habang ang mga bagay ay mukhang magulong sa lugar na iyon, mayroong isang maliit na bola ng ilaw na nanatiling pa rin at halos hindi napapansin. Ito ay YUKHA. Nang magsimulang sumipsip si James ng kapangyarihan ng Marcy Ice, hinihigop niya ang mga minuto na bakas ng kapangyarihan ng Marcy Ice mula sa isang ligtas na distansya. Sa panahong iyon, pinamamahalaang ni Yuka na lumipat mula sa unang ranggo ng Zeklan hanggang sa pangalawang ranggo ng Zeklan. Bilang karagdagan, gumawa pa siya ng pangalawang core sa kanyang katawan. Sa madaling salita, maaari pa ring mabuhay si Yuka kahit na kailangan niyang mawala ang isang pangunahing. Sa ilang mga punto, sa wakas ay binuksan ni Yuka ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nakita niya ang isang bagay na nakakagulat. Si Yanni ay kahit papaano ay lumitaw din sa gitna ng dagat ng mga bituin. Gamit ang parehong mga kamay, inatasan ni Yanni ang lahat ng kapangyarihan ng Marshall sa kanilang paligid at ang kanyang sariling mga kapangyarihan kay James. Ang kanyang katawan ay dahan-daang naging kupas. Lord Yanni, sigaw ni Yuka habang nakarating siya sa kanyang mga paa. Pinaplano niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Sinubukan ni Yuka na mag-teleport patungo kay Yanni. Gayunpaman, siya ay mabilis na itinapon pabalik sa pamamagitan ng isang malakas na porma sayon na inilalagay sa paligid ng dagat ng mga bituin. Hindi, si Yuka ay tumawag ng sabik, Lord Yanni, hindi mo. Sa sandaling iyon, ang espiritu ni Yanni ay ganap na nawala at nagbago sa napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng Marcy Ice. Kasabay ng mga kapangyarihan mula sa dagat ng mga bituin, ang lahat ng mga kapangyarihang iyon ay nasisipsip sa panghuli na gintong katawan ni James. Matapos mawala ang espiritu ni Yanni, isang enerhiya na kumikinang na may itim na ilaw ang naiwan sa hangin. Ang bola ng enerhiya na bilog sa hangin na parang hindi sigurado kung saan pupunta. Pagkatapos lamang, ang isang figure na nagniningning na may isang makulay na ilaw na materyal sa malayo at sumugod patungo sa itim na bola ng enerhiya. Dapat kang makipag-ugnay sa kanya kahit na hindi ka nais. Ang makulay na form ay sumabog ng isang nakakakilabot na makapangyarihang enerhiya sa itim na bola ng enerhiya, na tinutulak ito ng malakas kay James. Binuksan ni James ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Kasabay nito, ang presyon sa espasyo sa paligid niya ay tila tumaas ng malaki. Nakita ni James ang itim na bola ng enerhiya, na nagradiated na labis na kapangyarihan ng Marshalls, na papunta sa kanya halos agad. Siya flinched. Iyon. Kunin mo, Master. Iyon ang tunay na kapalaran. Narinig ni James si Lizzie na tumawag sa kanya. Ang itim na bola ng enerhiya ay pumasok sa pangwakas na gintong katawan ni James noon.
Maaaring makaramdam si James ng napakalaking halaga ng kapangyarihan ng marshals na punan ang kanyang tunay na gintong katawan. Ang kapangyarihan ay umabot pa sa kalahati ng mga gintong buto ni James at ang kanyang braso na ginawa mula sa paghuhusga na scythe. Ang biglaang pag-agos ng kapangyarihan ng Marcy Ice ay nagdulot ng labis na sakit sa kaluluwa ni James. Pinahaba niya ang kanyang mga braso at pinakawalan ang isang matalim na sigaw. Pagkalipas ng ilang segundo, ang napakalaking panghuli na gintong katawan ni James ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis sa gitna ng magaspang na alon ng Sea of Stars. Si James ay mukhang isang ligaw na hayop na nawalan ng kontrol. Namangha si Yuka habang pinapanood niya ang nangyayari kay James mula sa planeta kung saan nagsimula ang form ng labanan sa Marcy Ice. Bigla, napansin niya kung paano nagsisimula ang pag-urong ng planeta. Ang mga kapangyarihan na nakapaloob sa planeta ay sinipsip. Madaling ipinagpalagay ni Yuka ang kanyang orihinal na anyo at lumipad sa hangin. Pagkalipas ng ilang segundo, ang planeta na kanyang lumakad ng ilang sandali ay sumabog. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga planeta at unibersidad na natigil sa napakalaking singsing ay sumabog ng paisa-isa. Tulad ng para kay James, natapos na niya ang lahat ng mga kapangyarihan sa malapit. Ipinagpalagay niya ang isang nakaupo na posisyon. Sa kadiliman, ang napakalaking panghuli na gintong katawan ni James ay naglabas ng isang kamangha-manghang ilaw na isang kombinasyon ng kulay abo, itim, at puting kulay. Ang kanyang katawan ay napapaligiran din ng kidlat ng quasar, na nagbigay kay James ng isang sagrado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6457. Iyon ang pangwakas na anyo ng form ng labanan sa Marcy Ice. Napuno si Yuka. Wala siyang malapit kay James, ngunit naramdaman niya pa rin ang potensyal ng kapangyarihan na nilalaman sa katawan ni James. Para bang masisira ni James ang mga mundo na may simpleng pag-indayog ng kanyang kamay. Bukod dito, si Yuka ay mas maliit kaysa sa pangwakas na gintong katawan ni James kahit na sa kanyang orihinal na anyo. Halos naramdaman niya na siya ay isang maliit na isda na nakatingin sa isang malaking balyena. Pagkatapos lamang, isang makulay na form na materialized sa itaas ni Yuka at umupo sa kanyang likuran. Ano ang ginagawa mo? Galit na sigaw ni Yuka. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Maswerte ka, Lizzie Snort. Nakarating ka sa pangalawang ranggo ng Zeklan sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng mga kapangyarihan mula sa gilid. Naramdaman ni Yuka ang kanyang galit na sumabog. Ito ba ang iyong ideya na isakripisyo ni Lord Yanni? Lord Yanni, ang mga mula sa mundo ng Ying ay walang kamalayan. Nag-click si Lizzie sa kanyang dila. Siya ay isang diwa ni Yanni. Ang kanyang trabaho ay isakripisyo ang kanyang sarili. Si Yuka subconsciously gasped. Kung ang taong nakilala niya ay isang espiritu lamang, si Yuka ay hindi makakatulong ngunit magtaka kung gaano kalakas ang tunay na Panginoong Yanni. Si Master ay nagsalita sa iyo ng pribado. Sigurado ako na napuno ka niya sa mga mahahalagang bagay. Si Lizzie ay nagpatuloy ng walang pagbabago, gawin mo lang ang sinabi niya, kung hindi man, hindi kita papayagan ng mapagbigay tulad ng ginagawa ni Master. Si Yuka ay malapit nang gumawa ng isang retort, ngunit nakita niya ang mabilis na pag-urong ni James. Nang sa wakas ay nakabalik na siya sa normal na laki ng tao, nag-teleport si James at muling lumitaw sa harap ng mga kababaihan. Habang nakatayo siya roon, pareho sina Yuka at Lizzie ay maaaring makaramdam ng labis na paghuhugas sa kanila ng chrome. Master, gumawa ng isang bagay tungkol sa iyong chrome. Maaaring mamatay tayo dahil dito. Inihatid ni Lizzie ang kanyang tinig kay James. Kumurap si James. Pagkatapos, mabilis niyang pinigilan ang kanyang chrome. Sa wakas, mapayapa ulit ito sa lugar na iyon. Sa pamamagitan ng isang maikling flash ng asol na ilaw, ipinagpalagay muli ni Yuka ang anyo ng tao. Pinangunahan ni Yuka ang kanyang mga browser habang sinuri niya ang mukha ni James. Anong antas ng kapangyarihan ang mayroon ka ngayon? Hindi ko alam. Nagkibit balikat si James. Nararamdaman ko na ang aking katawan ay puno ng kapangyarihan, bagaman. Gusto kong mag-spar. Ang mga mata ni James ay kumandat sa tuwa. Tama, maaari kong hilingin kay G.
Yani na magkaroon ng isang spar sa akin. Si Yuka ay naibigay na walang pagsasalita sa pamamagitan ng kanyang tugon. Wala na siya. Nagsimula si Lizzie. Hindi na siya babalik dito. Nagulat si James kay hear that. Siya, hindi niya itinuro sa akin ang ika-4 na Marcy Ice Combat Forms 4th Extreme. Paano siya darating? Sumakay si James habang nangyari siya upang maisaaktibo ang kaguluhan ng Yin-Yang mga mata sa sandaling iyon. Napansin niya na ang puwang sa paligid niya ay nag-iisa. Maging ang planeta na napuno ng maraming lakas ng Marcy Ice Power ay nawala. Ano ang nangyari dito? Ang mga mata ni James ay nagulat sa pagkabigla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6458. Yuka at Lizzie ay nagpalitan ng isang sulyap. Gayunpaman, nawalan sila ng mga salita. Sinisipsip ni James ang halos lahat mula sa kanyang paligid at naging sanhi ng lahat ng pagkawasak na iyon, subalit hindi niya naalala ang wala rito. Ang pinakaposibleng paliwanag ay si James ay nasa isang estado ng walang malay. Sa makatuwid, wala siyang memorya sa nangyari kanina. Nawawala si Yani. Ang lugar ng pinagmulan para sa form ng labanan ng Marcy Ice ay nawala. Kahit na ang mga bituin at universo sa paligid nila ay nawala. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Tinitigan ni James ang view sa harap niya sa kawalan ng paniniwala. Noon lang, lumapit si Lizzie kay James. Tinanong niya, maaari mo bang maramdaman ang Marshall's Soul Pearl sa iyong mga gintong buto? Tumahimik si James at umiling-iling. Hindi ko sinuri ang aking katawan. Subukang suriin ito ngayon, pradyas ni Lizzie. Ipinagkaloob ni James ang kanyang zen sa Golden Bones. Sa lalong madaling panahon sapat na, natagpuan niya ang isang bead na nagniningning na may itim na ilaw na dahan-daang umiikot sa isang lugar sa kaliwang bahagi ng mga gintong buto. Ang bead ay umaapaw sa kapangyarihan ng Marcy Ice. Ito ay nadama na maaaring magamit ni James ang bead upang may convert ang anumang iba pang kapangyarihan sa mundo para sa kanyang paggamit. Gayun din, napagtanto ni James na maaari niyang baguhin ang hugis ng bead sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang zen. Natuwa si James. Nararamdaman ko ito. Ito ay isang itim na perlas. Mabuti. Nagbigay ng kaunting tumango si Lizzie. Master, tapos na tayo sa mga bagay dito. Dapat tayong umalis ngayon. Itinaas ang mga browser ni James. Yani. Ang Yani na nakilala mo ay isang espirito lamang ang naiwan ng tunay na tao. Ipinaliwanag ni Lizzie. Ang kanyang tungkulin ay tulungan kang makabisado ang rurok ng form ng labanan sa Marcy Ice. Bumalik siya sa kanyang pangunahing katawan pagkatapos makumplito ang gawain. Kailangan mong hanapin ang tunay na Yani kung nais mong matugunan muli ang kanyang espiritu. Hindi alam na ito ay isang puting kasinungalingan, si James ay huminga ng mahabang paghinga. Kung iyon ang tunay na Yani o ang kanyang espiritu, nawalan ng isa pang karampatang magsasaka si James na maaaring maging isang mahusay na kasosyo sa sparring. Walang pagpipilian si James kundi bisitahin ang Hador sa spar. Gayunpaman, nalaman ni James na ikinalulungkot na ang espiritu ni Yani ay naiwan bago siya pasalamatan siya ng personal sa tulong. Mahirap hulaan kung ano ang maramdaman ni James kung malalaman niya na kinain niya ang espiritu ni Yani na labis niyang iginagalang. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, nagbuntong hininga si James. Hayaan mo na, pagkatapos. Mabilis niyang inilipat sina Lizzie at Yuka sa kanyang kayamanan sa imbakan. Pagkatapos, isinagawa ni James ang hakbang na Terrace Astride at form ng Dawn Blaze, na nawala mula sa kanyang pwesto agad. Bumalik sa mundo ng Ying, nakikinig si Hador sa mga ulat ni Irian sa loob ng Zaveche Temple. Ang mundo ng Ying ay nahaharap sa isang malaking krisis matapos makuha si Lonnie. Gamit ito bilang isang dahilan, sinira ng gobernador ng Yang ang misteryosong porma sayon ni Yin sa tulong ng tatlong mga simbolo, ang White Tiger, ang Vermilion Bird, at ang itim na pagong. Sinakop nila ang madilim na mundo at napapalibutan ang rehiyon ng Jert na matatagpuan sa paglabas ng Ying World. Para sa mga huling ilang mga Enterpok, ang hindi mabilang na mga magsasaka ng Ying World ay napunta sa labanan. Maraming buhay ang nawala,
Sa kasamaang palad, wala sa kanilang mga pagtatangka na masira ang linya ng kaaway ay nagtagumpay. Si Irian ay ang tanging 7 star na magsasaka ng kapangyarihan ng labanan na naiwan sa mundo ng Ying. Si Tao Tai ay nawalan ng malay dahil sa kanyang malubhang pinsala. Mayroon ding mas kaunti sa 10 aktibong 6 na bituin na magsasaka ng kapangyarihan ng labanan matapos na masugatan si Kay-ina. Si Clayton at Lucille lamang, isang bagong 7 star na magsasaka ng kapangyarihan ng labanan, ay nagsisikap pa ring iwaksi ang kanilang mga kaaway sa rehiyon ng Jert. Gayunpaman, kung hindi sila maaaring makabuo ng isang mas mahusay na diskarte, magiging oras lamang ito hanggang sa ang mga hukbo ng gobernador ng Yang ay nagtagumpay sa pagsakop sa mundo ng Ying. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6459. Isang malalim na frown drew Hador's brows. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Maaari mo bang hulaan kung kailan magsisimula sila ng isang all-out na pag-atake? Si Irian ay nagpabuntong hininga. Hindi mahalaga kapag ginawa nila iyon. Sa aming kasalukuyang lakas ng tao, hindi namin magagawang humawak laban sa kanilang mga pag-atake. Maliban kung ang napili ay natapos ang kanyang pagsasanay at makarating dito sa oras. Pinutol siya ni Hador. Gayunpaman, hindi natin maaaring mailagay ang lahat ng aming pag-asa sa napiling nag-iisa. Sir Hador, si James ay hindi lamang isang mahusay na magsasaka. Sagot ni Irian, mayroon siyang yuka, isang 8-star na magsasaka ng kapangyarihan ng labanan, kasama niya. Bukod dito, mayroon siyang isang hukbo ng mga hayop na espirito na kasama niya. Gagawa sila ng isang malakas na hukbo para sa mundo ng Ying. Matapos pakinggan ang mga salita ni Irian, huminga si Hador ng malalim at tumingin sa labas ng Zavecha Temple. Alam niya ng mabuti kung ano ang ibig sabihin kung hindi maabot ni James dito sa oras. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring i-bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Hindi nila maiiwasan ang pagkalipol ng mundo ng Ying. Si James ang kanilang huling pag-asa ngayon. Sa sandaling iyon, isang figure ang nakazoom sa pintuan at huminto sa harap ng mga kalalakihan. Ito ay si Lucille. Lucille, ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Irian. Nagawa naming maiwasan ang isa pang pagtatangka upang sumulong. Ang damit ni Lucille ay nalubog sa dugo. Gayunpaman, malinaw na sinusubukan nilang tunog sa oras na ito. Ang puting tigre, ang ibon ng vermilion, at ang itim na pagong ay hindi nangunguna sa kanilang mga tropa. Maging ang gobernador ng Yang ay wala doon. Sa palagay ko baka may iba pa sila. Panipi. Tumalikod si Irian kay Hador. Sir Hador, mayroon ba tayong ibang alternatibong plano? Ang gobernador ng Yang ay pumasok sa ika-6 na ranggo ng Zeklan. Siya ay isang kakilakilabot na kaaway. Tumugon si Hador, nagawa niyang masira ang mahiwagang pagbuo ng walang bisa ni Yin. May isang magandang pagkakataon na maaari rin niyang sirain ang madilim na porma sayon na ginawa sa amin mula sa mundo ng Ying. Itinaas ni Hador ang kanyang kamay at pinagsama ang isang mapa sa hangin. Tumingin dito, may 3 paglabas sa mundo ng Ying. Ang isa ay nasa rehiyon ng Jert. Ang pangalawang exit ay nasa Demon Dungeon, at ang huli ay nasa rehiyon ng Factory. Ang Demon Dungeon ay nasa ilalim ng kontrol ni Skynet. Ang gobernador ng Yang ay marahil ay hindi mabilis na subukang salakayin ang kakaibang espasyo ni Turta. Ang tanging mga lugar na naiwan ay ang rehiyon ng Jert at ang rehiyon ng Factory. Karamihan sa aming mga kalalakihan ay nakalagay sa rehiyon ng Jert. Panipi. Tumingin si Hador kay Irian at Lucille. Kung papasok sila mula sa rehiyon ng Factory. Isang malakas na tinig ang nagmula sa labas ng Zavecha Temple sa sandaling iyon. Mayroon akong kagiat na balita. Sir Hador, Grand Chancellor, ang kaaway ay na-infiltrate ang pangatlong langit. Nang marinig ang balita, tiningnan ni Irian at Lucille si Hador na may nababahala na hitsura sa kanilang mga mukha. Tulad ng inaasahan, narito sila. Ang mga mata ni Hador ay makitid. Sa kasong iyon, dapat tayong maghanda para sa labanan. Ang mga tao ng mundo ng Ying ay hindi bababa ng walang away. Itinaas ni Hador ang kanyang kamay. Sa isang flash,
Isang itim na tibak na naglalabas ng mga kahanga-hangang halaga ng Marcy Ice Power ay lumitaw sa pagkakahawak ni Hador. Pinagsama rin ni Irian at Lucille ang kanilang mga sandata. Noon lang, isang magaspang na boses ang umabot sa itaas ng Zavecha Temple. Hador, Irian, halika at harapin ang iyong kamatayan. Nagpadala ka lamang ng mga mahina sa amin. Gayunpaman, tinawag mo ang iyong sarili na mga mandirigma ng form ng Marcy Ice. Sa kabila ng pakikinig sa mga panunuya, nanatiling kalmado si Hador. Siya, Irian, at Lucille ay nag-teleport sa labas ng Zavecha Temple at bumaril sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6460. Ang gobernador ng Yang, ang White Tiger, ang ibon ng Vermilion, at ang itim na pagong ay nakaharap sa hukbo ng Ying World sa hangin sa ikatlong langit. Sa kanilang advanced na antas ng mga kapangyarihan, ang pangkat ng gobernador ng Yang ay madaling masakop ang hindi mabilang na mga mandirigma ng Ying World sa bawat isa sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, ang Marcy Ice Combat Form Fighters mula sa Ying World ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtigil sa kanilang mga pag-atake. Matapang silang sumugod patungo sa kanilang mga kaaway kahit na alam nila na walang saysay. Iyon ang antas ng pagpapasya na mayroon sila. Ang mundo ng Ying ay ang kanilang tahanan, ang tanging lugar na maaari nilang mabuhay ng mapayapa. Mahalagang paunawa, mahal na mga mambabasa, mangyaring ay bookmark ang aming bagong site, backtech.com upang magpatuloy sa pagbabasa ng mga nobela. Salamat, recommend, linisin ang iyong browser cache ngayon upang ma-access ang mga nawawalang mga kabanata. Ang mga tao dito ay walang pagpipilian kundi upang labanan. Sa makatuwid, daan-daang milyong mga mandirigma ng Ying World ang nagpatuloy sa singil sa pangkat ng gobernador ng Yang. Habang parami ng parami ang nasugatan o namatay na mga miyembro ay nahulog mula sa kalangitan, ang nasugatan na Taotay, Keina, at iba pang 6 na bituin na nagpapagod ng kapangyarihan ng mga magsasaka ay bumaril sa hangin. Ang mga kapatid na babae ang kapalaran ng mundo ng Ying ay nakasalalay sa amin. Charge! Ang mga tao ng mundo ng Ying ay hindi kailanman sumuko. Singilin. Kami ang Marcy Ice Combat Form Fighters. Patayin natin ang gobernador ng Darnyang. Ang mga tunog ng mga tao na sumisigaw at ang mga hayop ay umuusbong sa hangin. Pinangunahan ni Taotay at Keina ang kanilang mga kalalakihan habang nagpadala sila ng nakamamatay na pagsabog ng kanilang mga kapangyarihan sa gobernador ng Yang at ang 3 simbolo na walang tigil. Itinago ng gobernador ng Yang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang siya ay lumayo sa hangin. Isang nakakatakot na ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang mga nilalang ng Ying World na nagmamadali sa kanya. Ibibigay ko ito dahil lahat kayo ay tila may nais na kamatayan. Puting tigre. Nakatayo sa likuran niya, ang puting tigre ay nagbago sa isang napakalaking puting tigre. Habang pinakawalan ng tiger ang isang bingi na umuungol, hindi mabilang na mga sonic light swords na nabuo mula sa historical power na binaril mula sa bibig nito. Daan-daang libong mga mandirigma ng Ying World ang napatay sa pag-atake ng White Tiger. Bilang isa pang pangkat ng mga magsasaka na sisingilan pasulong, ang ibon ng Vermilion ay naglalayong pag-atake sa kanila sa oras na ito. Ang ibon ng Vermilion ay kumalat sa mga pakpak nito. Sa isang flash, ang mga balahibo nito, na kung saan ay matalim bilang mga gilid ng tayback, na binaril patungo sa mga mandirigma ng Ying World, na nagdudulot ng hindi mabilang na mga casualty. Gayunpaman, mas maraming mga mandirigma mula sa mundo ng Ying na sinubukan na palibutan ang pangkat ng gobernador ng Yang. Sa oras na ito, ang mga kalalakihan na iyon ay nagdala ng isa sa mga top grade na kayamanan ng Ying World, ang Coral Shield. Lahat ng mga ito ay naka-channel ng kanilang mga kapangyarihan sa kalasag at sumugod patungo sa kanilang target na magkasama. Isang bungkus ng mga kalahati. Ang gobernador ng Yang ay sumigaw. Itinulak niya ang kanyang palad pasulong at sumabog ang kapangyarihang pangkasaysayan. Hindi mabilang na mga palad na nabuo sa hangin mula sa kanyang mga kapangyarihan. Ang mga palad na iyon ay bumagsak sa kalasag ng Coralt at agad itong sinira. Sa sandaling iyon, higit sa 36 na bituin na magsasaka ng kapangyarihan ng labanan ang lumipad patungo sa pangkat ng gobernador ng Yang. Lahat sila ay nasugatan at hindi nasaktan. Gayunpaman,
Ang mga kalalakihan ay pinamamahalaang upang madulas sa lugar sa pagitan ng tatlong mga simbolo. Pagkatapos, pinili nila agad na pumutok ang kanilang sarili. Ang kapangyarihan ng marshals ay kumalat sa nakapalibot na lugar habang ang mga pagsabog ay naka-off. Kahit na ang tatlong mga simbolo ay nasugatan sa pag-atake na ito. Ang mga hitsura ng pagkalito at kawalan ng paniniwala ay malinaw sa kanilang mga mukha. Samantala, ipinagpalagay ni Tao Tai ang kanyang orihinal na anyo sa kabila ng panganib na magkaroon ng mapanirang mga pagdurusa. Bumaril siya patungo sa gobernador ng Yang at nagsimulang salakayin siya. Mabilis na sumali si Kei Ina upang matulungan si Tao Tai. Gayunpaman, ang gobernador ng Yang ay isang pang-anim na Zeklan Rango ng Rango. Ang kanyang mga kapangyarihan at paglilinang ay higit na mataas kaysa sa Tao Tai at Kei Ina. Matapos ang libo-libong mga palitan, ang mga pinsala ni Tao Tai ay naging mas malubha, at ang gobernador ng Yang ay pinamamahalaang makarating sa kanya. Ito ay mas masahol para sa Kei Ina. Napilitan siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nang maglaon, nahuli siya ng gobernador ng Yang sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Pagkatapos, sinimulan niya ang pag-alis ng mga balahibo ni Kei Ina. Ang pag-iyak ni Kei Ina ay maaaring marinig kahit na mula sa malayo.